Ina ng isang distress of OFW na taga Talavera, humihingi ng tulong para mapauwi ang anak na umano'y pinahihirapan daw ng ahensya sa Saudi Arabia. Ibalita mo yan, Arielea. Ayan, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Humingi ng tulong si Ginang Melinda Hodencial, ang 60 years old, na residente ng Purok 4, Barangay Bornay, Talavera, Nueva Ecija sa radyo nating Gimba para makauwi sana ang kanyang anak na si Marjeren H. Domingo, ang distressed OFW na nasa Riyadh, Saudi Arabia sa mga oras na ito. Ayon kay Ginang Hodencial, magdadalawang buwan pa lamang ang kanyang panganay na anak na si Marjorie sa Riyadh nang iwanan nito ang 4 na anak nito sa poder nilang mag-asawa para sana makatulong sa pagpapagamot ng anak ni Marjorie na may sakit sa puso. Sumabay pa umano ang tatay nito na kasalukuyang naka-confine sa PGG Hospital sa Cabanatuan na nagdulot ng malaking depresyon kay Marjorie ang kalagayan ng anak at ng ama, kung kaya't makailang beses na rin itong nagkakasakit sa ibang bansa. Ayon din kay Marjorie kung saan sumulat din sa radyo nating Gimba para makauwi, napakiusapan nito ang amo na si Fahad Abdulaziz Al-Abdul Qadir na umuwi na lang siya ng Pilipinas dahil hindi na rin siya makapagtrabaho ng maayos at nagkakasakit pa dahil sa sobrang pag-aalala sa panganay na anak na muntik na rin magpakamatay sa sobrang depression dala ng sakit nito, kung kaya't binigyan umano siya ng exit visa ng kanyang employer at dinala sa counterpart agency nito na Rawasi Alinchas Recruitment Office ng Kamis Mosque, Al-Jaffa District. Pag-aakala niya ay papayagan siya ng agency na makauwi din, ngunit pinagtatrabaho siya sa iba't ibang employer na mas lalong nagpahirap sa kanya dahil sa kulang sa tulog, sobrang pagod at kulang sa pagkain. Ayon din sa counterpart agency nito, ay siya ang sasagot sa pamasahe niya pauwi ng Pilipinas kung gusto niya makauwi. Si Marjorie ay magdadalawang buwan pa lamang sa Saudi Arabia magmula nang umalis ito ng Pilipinas buwan ng Setyembre, taong kasalukuyan. Hindi rin umano siya pinapakinggan ng kanyang local agency na Corinthians Placement Services Incorporated sa Las Piñas. Samantalang ngayong araw kasamang GI nakausap natin ang kanyang tiyahin na siyang nag-recruit sa kanya para makaalis. Ayon kay Ginang Julita Vallespen, inaayos na umano ng local agency nila ang papeles ni Marjorie para makauwi ng Pilipinas. Ngunit wala siyang ideya kung sino ang sasagot ng pamasahe nito pauwi. Sinusubukan din nating makausap ang isang Miss Corinne ng Corinthians Placement Services Incorporated, ngunit hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa tayo nakakatanggap ng sagot mula sa nasabing ahensya. Sa pamamagitan ng kanyang mga kasamahan sa foreign agency niya sa Riyadh na nakatenga doon, kasama si Ami Rugian, ang isa pang distress OFW na tinutulungan ng quick response team at ng radyo, kung kaya't nagkaroon si Marjorie at ang nanay nito na lumapit na rin sa radyo natin. So, pansamantala, yan po ang ating balitang OFW ngayong araw. Ito po ang inyong Arialea para sa balitang lokal ng radyo natin Gimba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arielea. Di ba yung plane ticket ay sinasagot nung amo? Yung exit visa saka plane ticket? Yes po. Yung exit visa kasamang sinagot ng employer niya. Pero hindi siya binigyan ng plane ticket. Si agency ang sasagot ng plane ticket. Bakit hindi siya bibigyan eh? Hindi ba't yun naman ang kasama sa mga kondisyones? Bakit yung agency? Gano'n na ba katagal si yung distress OFW dun sa amo niya? 2 buwan pa lang kasamang Ayun. umalis siya ng September 3. Oo, ayun, parang ano, no? Parang hindi pa hindi pa bawi nung amo. Opo, hindi pa bawi. At hindi, kung nakasahod man siya kasamang kulang pa rin na ibili ng plane ticket. Kaya, yes. Hindi kaya ano, Arielea, na naho-homesick lang yan. Naho-homesick.
Kasi, bakit siya nag-aalala dito sa Pilipinas? Samantalang, andito yung mga kaanak nila. Kasi pwede naman siyang magtrabaho doon ng tuloy-tuloy at ang isang paraan niya ng pagtulong ay makasuporta siya financially. So, Ganito kasi kasamang G, nang ma-interview natin kanina ang kanyang nanay, ang sabi ng nanay, willing naman sana magtrabaho yung anak niya. Kaso ito pala si Marjorie ay single mother, 4 ang anak. So ang panganay niyang anak na 14 years old, nagkaroon ng depression, may sakit pa sa puso, ngayon muntik nang magpakamatay. Kaya naman sana daw nilang alagaan ng nanay niya. Kaso yung tatay niya, nagkaroon ng sakit, nakakonfine sa PJJ, nagkaroon ng sakit sa baga, kaya walang na mag-aasikaso sa anak ni Marjorie na 4 at si Marjorie ay walang kapatid na mga mga may edad na. Bali ang kapatid niya dalawa pang lalaki na maliliit pa. dalawa ang anak niyang maliliit pa o dalawa yung Hindi, kapatid? 4 ang anak niya. Pero May ang maliliit. nanay niya kasi may anak pa na maliliit, 2. Oo. O di, ganon. Kaya uwi siya, mag-aalaga siya ng may sakit, mag-aalaga siya ng may problemang sa anak niya, ganon. Opo, ganon. Ayun nga, Pero yun talagang... naman kasi, may valid reason siya kasamang G dahil na-hospital siya sa Riyadh. 2 beses siyang pina-hospital ng among niya dahil nga sa depresyon, dahil nang laman niya nga, yung anak niya mayroong sakit sa puso o ganon. So, kaya siya pinayagan ng amo niya, dahil mabait naman daw yung amo niya, kaya siya pinayagan siya ng amo niya na makauwi na lang sana. Ay, Kaso naho-homesick amo, yan. Oo. Mas malamang Oo, naho-homesick oo. yan. O, kasi Oo. the fact na kailangan ng suporta doon sa pamilya, talagang gagawa ka ng paraan. Baka kung Tama. nandito ka nga sa Pilipinas, ang gagawin mo, sige, mag-a-abroad na ako para naman meron sumagot dun sa anak ko na may problemang ganito, asawa ko na ganito. Opo. Di ba? Opo. Siya baliktad eh. Opo. Kararating-rating niya. Kaya malamang inabutan niya ng depression doon. Opo. Pero sana si agency kasamang GI makita rin yung sitwasyon ni Marjorie na ito kasing OFW nagkaroon na ng depresyon, nagkaroon na ng Yun ang hindi na lunasin. nakapagtrabaho ng maayos. Oo. Oo, yun ang lunasan. Nandun, dapat Opo. ipabot nga natin doon sa ating QRT, baka sakaling makatulong sila kasi may iba't ibang programa naman na po pwedeng sa mga depressed, sa mga tawag dito, yung ganyan na Mga may naho-homesick. sakit, yes. Oo, ay may mga grupo din na nasasamahan yan at tumutulong. Siya, Tama, sige, opo, oo. Para hindi uwi ang dahilan. Ayun nga po, sabi Oo. ko nga kanina kay nanay, wag sana po i-build up niyo siya na wag umuwi dahil nandoon na siya. Although yung among niya mabait naman pala, sana bumalik na lang siya doon at kayo naman po sana na ang bahala sa sa sitwasyon diyan. Dapat kasi yung mga ganyan kasi kasamang di dapat hindi na pinapaalam eh. Oo, saka hindi na dapat umaalis pagka ganun. Opo, Oo. opo. Sige. Radyo natin.